ngayon sa ating bayan. Ito ho muna mga kapatid, ang pinakahuling balita po mula sa ICC Girl. Ayon nga po sa tagapagsalita ng International Criminal Court, haharap po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang pagdinig sa pre-trial chamber ngayong pong araw ng Biyernes, Marso 14. Alas 2 po yan ng hapon sa the Netherlands, samantala alas 9 naman po yan ng gabi dito sa Maynila. Ang magiging presiding judge po ay si Judge Julia Antonella Moto. Yan po ang pinakahuling balita dito pa rin po sa ICC case o sa kaso na kinakaharap po ng Pangulong Duterte dyan po sa International Criminal Court. Mga kapatid, kasi nga po din meron pong balita di po ba no, nakapanayan po ng ilang media entities na nandun po sa The Hague at covering this event. Nakapanayam si former Executive Secretary Salvador Medaldea at sinasabi niya, wala dito. Hindi namin alam kung nasa saan ang dating Pangulo. Diba yan po ngayon ang balita na kumakalat na actual ho naman sa panayam kay Secretary Medaldea. Pero pagkatapos po niyang kumalat na, naglabas po kaagad din ng statement ang ICC. Sinasabi na si Pangulong Duterte daw po ay dumaan sa proseso at pati ho yung mga medical na mga pagsusuri etc. ay dinaanan niya at siya po ay kinukumpirma na nandito po sa isang detention facility sa ilalim pa rin po ng pangangasiwa ng ICC. Ito po ang eksakto na statement from the ICC spokesperson. Mr. Duterte is under ICC custody at the ICC Detention Center in Scheveningen. He was admitted today following all medical checks. When a suspect arrives in ICC custody, the court as standard practice takes measures to protect the health and well-being of the suspect. The court will announce in due course the schedule for the initial appearance. We recall the importance of respecting the integrity of the judicial process. Yung nga po yun. After this statement po, ito na ang announcement. No? In due time, ito na po yun. Yung unang pong pagsalang sa preliminary hearing tungkol po sa ICC case na ito ng dating Pangulong Duterte. Ngayon, dahil tayo po may mga importanteng interview at punong-puno po itong ating programa, para po sa mga paliwanagan na mangyayari sa panig po ng pamahalaan at panig po naman ng Pangulong Duterte. Opo, para ho natin makuha po lamang ang kanilang magiging galaw, kilos, aksyon dito po sa mga kinakaharap po ngayong problema ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit nga din natin na girl, no? Sa ngayon, ang lahat ng ito ay usaping legal na. Okay? Doon po sa ICC, definitely po si Ma'am Sara ay maghahanap po ng abogado that will represent the president there, no, the former president there. Definitely po yun, no? Kasi nga doon may mga panuntunan kung sino pong maaaring humarap sa kanila pong hearing. No? Hindi lang po ito basta-basta kung sinong abogado kasi may mga panuntunan po doon. Anyway, so ang pinakahuling balita po naman eto, no? And I think kami rin po hihingi ng paliwanag mamaya sa mga maalam sa batas kasi po ito'y constitutional law po ito eh. Pero ito'y basic po, no? Sa College of Law. Marami ngayon sigurado ako nag-aabang ng mga estudyante dahil mukhang sa ating mga pagtatanong, ito po'y isang novel, no? Na kaso. Meaning, mukhang ito'y kakaiba at di ko alam, no? Kung meron na hubang nauna na ganito pong uri ng jurisprudence sa kasaysayan po ng ating hudikatura ng Supreme Court. Dahil kahapon, mga kapatid, if you recall, naglabas po ng statement ang Supreme Court spokesperson nung una kung bakit nila hindi pinagbigyan yung prayer for TRO bago po makalipad ang dating Pangulo papunta po doon sa the Netherlands. So sinabi po daw na walang nakitang basihan ang mga maestrado na kinakailangan maglabas ng TRO. Okay, dito yung petition ni Senator Bato. Alright? At et al. Okay, anyway, ngayon, naglabas po ng statement kahapon, Marso 13, ang Supreme Court spokesperson. At may sinasabi sila, ito po yung bago, no? Kasi po, yung pong habeas corpus petition, 3. Okay, galing po kay Kitty, yung anak pong bunso ng Pangulong Duterte. Yes. Galing po kay Baste. Yes. At galing po kay Congressman Pulong. Ang sinasabi po ng Supreme Court, pinagsama na namin ito. Tama. Itong 3 ito. Ngayon, ito pong pinaka-importante, no? Basahin mo nga yung pangalawang bahagi noong unbanked unanimous resolution. Sabi po dito, the petition challenges the actions of Dito executive... tayo muna sa pangalawa na, baby girl.
Itong pangalawa, number 2. Alright. Yan, number 2. Ito yung pinaka-importante. Direct respondents in the consolidated petitions to show costs within a non-extendable period of 24 hours from receipt of notice why the peremptory writ of habeas corpus should not issue. Preemptory. Wow. Big word. Ano ba ibig sabihin ng preemptory? Dali lang, ha? Sige, Mr. Google. Oo. Base sa Google mo. pagkakaintindi ko Okay. dito, kinakailangan yung mga respondents Aha. ay na mga petisyon na ito magpaliwanag sa loob ng 24 oras Okay. mula ng pagtanggap nila ng notice na ito kung bakit hindi dapat maglabas ng writ of habeas corpus ang korte. Tama po ba, teacher? Sinasabi po basically ng Supreme Court. Ano ito eh? Diba usually po yan mga 10 days, non-extendable 10. Ito, Oo, matagal 24 hours. Yes. Upon receipt. Mahaba ang listahan dito, ha? Office of the Executive Secretary. Opo, ang inuutusan dito na sumagot. Mahaba ang listahan dito. Mga nasa executive, sinasabi nila, meron ka namang 24 oras na sumagot sa petition na ito. Kung bakit hindi namin dapat pagbigyan ng isang habeas corpus order na hindi mo na maki-question pa. Yun ang ibig sabihin dito ng Peremptory. Peremptory. Yan ang ibig sabihin nito. Bakit namin kung bakit namin hindi bibigyan ng hindi mo na incontrovertible, irreversible, irrefutable na habeas corpus order. Ano ba itong habeas corpus na to? Yan ang magandang explain mo rin, teacher. Opo. Mamaya Writ po, of hihingi habeas tayo corpus. ng paliwanag po na sa mga maalam. Dito po sa dito po sa particular na petisyon, theoretical ho lamang nito, hindi without courting content, no? Kasi nga ito'y pending case. But dito, di ba sabi nga po natin, doon sa application for TRO, na yung pong karapatan ng sino man pong Pilipino, basic na basic po yan sa ating pong saligang batas. Hindi mo na kinakailangan pa maging isang abogado, girl, para maintindihan yung basic po na karapatan ng bawat Pilipino na nasa ating pong saligang batas. Hindi na po siya mahirap intindihin. Basic po ito, yung pong sinasabi na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Hindi mo maaaring pagkaitan, ang karapatan ng isang Pilipino na mabuhay, ng malaya, at magkaroon siya ng kanyang mga ari-arian. Hindi mo dapat pakaitan yan nang hindi dadaan sa proseso ng batas. Kung mayroong death penalty, hindi mo maaaring parusahan ng parusang kamatayan. Hindi dumaan yan sa proseso kung mayroong pong death penalty. Tama. Okay. Yung pong right to liberty, hindi mo maaaring ikulong ang sino man nang walang kadahilanan, nang hindi naaayon sa batas, nang hindi dumaan sa tamang proseso. Yun po yung right sa liberty natin, yung ating freedom. Ay yung property, kaya nga po itong right of way na to, di ba? Hindi mo ang kahit na estado, hindi mo maaring basta kunin na lang. Kunin ang property Yes. ng pribadong pag-aari ng sino man nang hindi mo binabayaran yan o kaya hindi mo idinadaan sa tamang proseso. Yan po yung basic natin na freedom. No person shall be deprived, shall be held. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Basic na basic po yan, mga kapatid. Ngayon, ano ba itong writ na ito? Writ of habeas corpus. Ito po yan, The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasion or rebellion when the public safety requires it. Iba ho yun. Kapag panahon ng rebellion o meron pong gera o meron pong kaguluhan, may terorismo nangyayari, maaaring suspend yan. Pero dito po sa ating saligang batas, kinakailangan mo na approval muna ng Kongreso. Ngayon mga kapatid, yung pong privilege of the writ ang tawag dyan, privilege of the writ of habeas corpus, ito po ay safeguard against unlawful detention, meaning individuals cannot be imprisoned without due process of law.
sa ating pong bansa, ito nga po'y guaranteed sa ating pong saligang batas. Ito yung writ, ang ibig sabihin, order po ito. Habeas corpus. Literally, mga kapatid, sinasabi dito, yung tao na ikinukulong ninyo ay dapat nyong iharap sa amin at ipaliwanag nyo sa amin kung bakit nyo siya kinukulong. Kung bakit nyo siya deprived, bakit siya hindi malaya. If you remember, meron pong ilang na mga pinaghihinalaan na mga makakaliwa na dinudukot. Usually po dyan, ang pinasasagot ng hukuman ay yung mga pinaghihinalaan na may hawak doon sa mga sinasabing rebelde o kaya po naman mga aktivista. So ang kanilang petition, habeas corpus, ang doon ng mga respondent, ang hinihinala nila na may hawak doon sa mga taong hinahanap nila. And usually po, humaharap yan, sinasabi na wala sa amin. O kaya po naman kapag hawak nila, nauobliga sila na iharap yung taong ngayon. You present this person sa hukuman at sabihin mo sa amin, ano ang legal basis mo, bakit mo siya bakit mo sinisikil ang kanyang karapatan sa kalayaan. Yun po yun, basically, yun po yun. Yung writ order na nagsasabi na ipaliwanag mo sa amin kung bakit mo sinisikil ang kanyang karapatan na maging malaya. In this case po, bakit ito bago? Kasi ang may hawak ngayon, alam natin lahat, kay Pangulong Duterte ay ICC na nasa labas na po ng jurisdiction ng Supreme Court. Kasi ang Supreme Court po lamang ay may jurisdiction sa Pilipinas. So ngayon pinagpapaliwanag nila yung mga tao na sinasabing responsable kung bakit siya nandoon sa ibang bansa. So ito magandang subaybayan to kung ano magiging decision ng Supreme Court Eventually po, di po ba? Kung pagbibigyan nga itong writ of habeas corpus petition po ng mga anak po ng Pangulong Duterte, kasi pwede ba yun sasabihan niya yung pamahalang Marcos? Gano'n, sunduin nyo doon. Kunin nyo doon. Oo, harap nyo sa akin. Oo, ha? Pwede, yun nga ang tanong ko sa'yo, teacher. Tanong din ni Kuya Aaron. Teacher, may I ask a question? Tanungin natin mamaya yung mga... Diba? Yan ang tanong ngayon ng karamihan. So, dahil naglabas na ng statement ang Korte Suprema, oobligahin ba nila? Kung di makasagot, yung mga pinasasagot nila in 24 hours, oobligahin ba nila ang ICC o ang mga nakipag-coordinate sa ICC na pauwiin dito sa bansa ang Pangulong Duterte? At pwede pa ba yun? Total, kayo naman ang naghatid sa kanya o kayo rin sumundo yun doon? na nga. Kasi hindi naman mangyayari yung pag-aresto nang walang coordination po sa ating pamahalaan. Yun nga yung problema ng ICC, di ba? Kung bakit marami pa rin at large. Sabi mo nga kahapon, si Netanyahu, si Putin, kasama po yan sa may mga arrest warrant na. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mahuli-huli dahil di nakikipag-coordinate yung bansa nila. Dito sa atin, may coordination. So, kanino to? Usapan ba ito between the Supreme Court and yung nagpatupad nung pag-aresto dito sa Pilipinas? Basta ang pinasasagot, yung nagpatupad ng arrest warrant. Ito yun. Kaya ito, abangan natin to kasi mukhang sa akin pong pag-aalam lamang kahapon, pagtatanong, mukhang bago ito. Diba? Bago po ito. Hindi na bago ang writ of habeas corpus na inihahain ng napakaraming individual. Kahit ng mga magkakapamilya. Tinatago yung tatay dahil nga doon sa kanilang away sa yaman. Tinatago yung tatay, pupunta sa hukuman, habeas corpus petition. Ilabas nyo si tatay dito. Anong dahilan nyo kung ba't tayo nyo ipalapit? Ba't hindi kami makalapit dyan? May mga ganun pong kaso sa Supreme Court. Yung pong mga magkakaaway sa mga pamilya na tinatago yung mga nila, yung kanilang mga yung mga tawag ka dito. Ngayon yung mga nakatatanda nila. Ngayon na-explain mo na at naintindihan na ng lahat ang ibig sabihin ng writ of habeas corpus. Baka mamaya pag mag-leave ka, may mag-file ng petisyon, ilabas nyo si Ted Filon. Nasaan siya? Wala ako ng Pasko. May magpa-file na ng petisyon yan sa korte. Hindi nga. Dito pa naman nakalagay, pwede yung taong nakakulong ang mag-file ng petisyon, pwede rin yung kumakatawan sa kanya. And in this case nga, ang nag-file ng petisyon, yun pong kanyang mga anak. Yes, opo. Kaya maganda po ito. Mamaya po may mga pag-uusapan tayo tungkol dito. Sa panig po ng mga Duterte at sa panig din po hopefully nga ng pamahalaan para ho ito maipaliwanag po ng lubos sa atin. So,